walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Manila Mayor Alfredo Lim na isa sa mga pinakakasuhan sa Manila Bus Hostage Crisis naglabas ng himotok sa mga naging rekomendasyon ng IIRC. Sisihin yung pulis. Pagkakasali ni Vice Mayor Isko Moreno sa mga nirekomendang managot, hindi rin daw nararapat. Justice Secretary Laila De Lima ipiniliwanag kung bakit hindi inirekomendang kasuhan ang kapatid ng hostage taker. Ilang bahagi ng kanilang ulat, bakit bitin daw? Isang pahayagan sa Hong Kong, tinawag na nakapangingilabot ang IIRC report. Pero isa sa mga nakaligtas, nakukulangan sa ulat. Mga lokal na opisyal na umano'y operator at wedding lord, pinangalanan na sa Senado. DILG Yusek Rico Puno at dating PNP Chief Jesus Versosa. Nakamalaki raw kumubra ng payola. Mga itinawit na opisyal, kanya-kanyang tanggi. Karera ng kotse sa Brazil, nauwi sa trahedya. Tinutuntungan na mga nanonood. Bumigay. Mahigit 100. Sugatan. At aol sa gitna ng kalsada sa San Miguel, Bulacan. Kinatakutan. Pati mayor na bahala. Yun pala, mga lasing. Nag-trip lang. Sexy pictorial ni Lovie po. Ipinagpaalam kaya niya sa rumored boyfriend na si Congressman Ronald Singson na nasa Hong Kong? Isang elder na mga Ibaloy nagsalita tungkol sa kontrobersyal na seremonyang isinagawa kina Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Kultura nila, tila nabastos daw. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Masama ang loob ni Manila Mayor Alfredo Lim sa resulta ng investigasyon kaugnay sa August 23 hostage taking. Kabilang po si Lim at ang kanyang vice-alcalde na si Isko Moreno at ilang opisyal ng Manila Police District sa mga inirekomendang kasuhan. Ang hinaing ni Lim, sila na nga ang nagtrabaho at nagsakripisyo. Sila pa ang pinakakasuhan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pulis lang ang magpapakamatay. Remember that! Pulis lang! And yet, what are we getting into? Oh, sisihin yung pulis. Sumabog na ang mga kinikimkim ni Manila Mayor Alfredo Lim kaugnay sa Quirino Grandstand hostage taking, lalo pat nabasa na niya ang ilang bahagi ng report. Nasa likod niya kanina ang Konseho ng Maynila, pahiwatig ng kanilang suporta sa alkalde. Isa sa ayaw ni Mayor Lim, ang isama sa kakasuhan ng bisa niyang si Isko Moreno. Nagmagandang loob na raw siyang pumunta sa ombudsman para iparating ang gusto ng hostage taker. Ang pakiusap ko lang ho, alisin na niyo si Vice Mayor Isko Moreno doon sa ididemanda. Ako na lang ho ay demanda nyo. Natutuwa naman ako sa alkalde, pero pag nakulong siya, magpapakulong din ako. Magsama na kami dalawa sa Oblo. Ayon kay Lim, ang dapat daw kasuhan ay si SPO2 Gregorio Mendoza, kapatid ng hostage taker. Sinabi raw sa kanya mismo ni Gregorio na pinag-usapan nilang magkapatid na iyon ang tamang panahon para ilabas sa mga hinaing sa Office of the Ombudsman na inuulan daw noon ng mga batikos. Dapat isa sa dinemanda si SPO2 Gregorio eh. Sila nagpasimono dito eh. He told me na nag-uusap sila nung kapatid niya. Giyit ng alkalde, di raw nila inabandona ang command post sa Luneta nang magpunta sila sa katabing Emerald Garden Restaurant. Di raw kalayuan ng naturang restaurant. Sambang command post that was established by Yusek Puno and General Santiago of NCRPO together with his staff. Naglagay sila ng command post sa Manila Police Headquarters at UN Avenue. Alin ba malayo? Nanindigan sina Lim at Moreno, wala silang ginawang mali. Hindi masama ang loob ko kahit kanino. I respect all of them. And I'm not be asking any help from anybody. I can stand on my own. Kasi wala akong alam na ginawa kong mali. Nakalulungkot lamang na kung sino pa yung mga nagtrabaho
nag-alay ng buhay nila at talagang naglingkod ng mga oras ng pangangailangan. Yun pa ngayon yung mga ibinabaon. Tina Panganiban Perez, Nahadutok, 24 Oras. 8 kritikal na mga aksyon at desisyon sa pagtugon sa pang-hostage sa bus sa Maynila noong Agosto 23 ang tinukoy sa report ng Incident Investigation and Review Committee. Ang mga ito raw ang dahilan kaya naging madugo ang pagbawakas ng pang-hostage. Nakatutok si Teresa Andrada. Inisa-isa sa IIRC report ang mga naging pagkakamali ng mga otoridad sa pagtugon sa pang-hostage noong August 23. Pangunahin daw dito ang hindi maayos ng pagkakabuo sa Crisis Management Committee na pinangunahan ni Manila Mayor Alfredo Lim. Malaking butas daw na niwalang intelligence group at mga psychologist para tulungan ang mga negosyador na i-assess ang kondisyon ng hostage taker at ang pagkakakilanlan ng mga bihag. Hindi rin daw lubos na inintindi ang demand ng hostage taker na maibalik siya sa serbisyo. Imbis kasi na reinstatement ang inasikaso, pagre-review lamang ng kanyang kaso ang ipinangako ng ombudsman. Obserbasyon pa ng panel, hindi pinlano ang negotiation strategy, ni wala raw professional clinical analysis sa hostage taker. Katunayan, sa clarificatory questioning, lumabas mismo kay Mayor Lim na main strategy nila noon ay ang hintayin na lamang na mapagod si Mendoza. Malaking kakulagan din daw na hindi pinag-isipan ng negotiating team na gamitin ng kapatid ng hostage taker na si SPO2 Gregorio Mendoza para makatulong sa sitwasyon. Hindi rin daw masusing pinag-isipan ng implikasyon ng pagpapaaresto kay Gregorio na siyang natukoy na naging mitsa ng tuluyang pagkadismaya ng hostage taker. Mali rin daw na inabandona ng halos buong crisis committee pati na ng ground commander ang command post sa Luneta sa panahong labis na sensitibo at kritikal ang sitwasyon. Nakadetalye rin sa report kung paano pinagbabaril ni Mendoza ang mga dayuhang hostage, ang bigong paglaban ng 2 hostage, pati na ang walang awang pamamaril sa 14 na taong gulang na bihag habang gumagapang patungo sa kanyang kapatid na nooy pinagbabaril na ni Mendoza. Ayon din sa report, si Mendoza lang at walang friendly fire na nakapatay sa kanila. Lumalabas din daw sa forensic analysis na sa tindi ng mga tamang tinamo ng mga dayuhan mula sa hostage taker, imposible pa raw na mabuhay pa ang 8 biktima. Nakita rin ng komite na kulang na nga sa gamit ang assault team ng MPD SWAT, wala pa raw itong konkretong plano sa ginawang pagsugod. Niwala rin daw silang sapat na impormasyon sa bus na kanilang papasukin, pati na sa mga bihag na naiipit sa loob. Wala rin post-assault plan ng mga otoridad para tiyaking mabilis na mabibigyang lunas ang mga hostage. Pati ang mga ebidensya sa crime scene hindi raw tiniyak na hindi makukompromiso. Napakalaking butas din daw ang hindi pagsunod ni Bagtibay sa utos ng liderato ng PNP na ang Special Action Force o SAF ang gamitin sa pag-assault imbis na ang SWAT ng MPD. At ang mga pinagsama-samang butas na ito nagresulta sa malaking kapalpakan ng hindi raw tiniyak ni na dating PNP Chief Jesus Bersosa at NCRPO Director Leocadio Santiago na in place ang lahat at nasusunod ang lahat ng kanilang mga utos. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Pinakakasuhan din ng IIRC ang 3 TV network at ilang mga taga-media kaugnay sa pang-hostage noong ika-23 ng Agosto. Pero ayon sa isang propesor sa UP College of Law, wala daw basihan para gawin ito. Nakatutok si Joseph Morong. Sa IRC report, ilang aksyon ng media ang inilista ng komite na umunay hindi nakatulong para matuldukan sana ng mapayapa ang hostage-taking sa Quirino Grandstand noong Agosto. Pangunahin na rito ang pag-i-interview sa hostage-taker na si Police Senior Superintendent Rolando Mendoza sa kritikal na oras ng negosasyon ng mamamahayag na sina Michael Rogas at Erwin Tulfo ng DZXL Radio Mindanao Network. Hindi rin daw dapat live na inere ang ilang kritikal na video tulad ng posisyon ng bus at mga sniper, pati ang paghuli sa kapatid ni Mendoza na si SPO2 Gregorio Mendoza. Yan daw ang dahilan kung bakit kasama ang mga TV networks ni ABS-CBN, TV5 at GMA Network sa mga inirekomendang panagutin. Pero para sa isang abogado, mahihirapan ng Administrasyong Aquino kung ipipilit nilang kasuhan ang mga taga-media. Ayon kay Attorney Theodore Te, base na mismo sa mga datos na nakuha ng review committee, wala sa mga ginawa ng media habang nagaganap ang pang-hostage ang papasok sa isang kasong kriminal tulad ng obstruction of justice. Kaya ako sinasabi na baka hindi mahulog doon kasi wala namang prosecution. This is a hostage taking, no? So it's very possible if there are any sanctions. And the sanctions might have to be internal, administrative, media, no? KBP, under the Code of Ethics. Bukod sa walang nakikitang kasong kriminal na pwedeng ihain laban sa mga media men kaugnay ng madugong Quirino Grandstand hostage-taking sa Attorney Te, may payo siya kay Pangulong Aquino at sa kanya nagsisimula pa lamang na administrasyon.
it is very early in his administration to be picking a fight that is so huge, no? Medyo malaki yan na hindi madaling issue yan, napaka-complicated. Naniniwala si UP Journalism Professor Krista Imperial Rara, bagaman may mga naging pagkukulang nga raw ang media, mas mabuti pa rin daw na nagampanan nila ang kanilang trabaho na ipakita sa publiko ang mga nangyayari noon kesa ikubli sa mata ng publiko ang mga kakulangan ng gobyerno. In a democracy, we need to know what's going on, and we will know what's going on with the help of media. If media hadn't been there, baka hindi na natin alam kung anong nangyari, hindi natin alam yung capability ng ating mga police. Kaya hindi maintindihan ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP kung bakit sinisisi ang media sa kakulangan ng gobyerno. They failed to control the situation. They failed to solve the situation. Why blame media for being there and showing that to the world? Pero paalaala pa rin ng Center for Media Freedom and Responsibility, malinaw na responsibilidad man ng gobyerno na panatilihin ang kaayusan at magtalaga ng mga limitasyon. Sa mga katulad na sensitibong sitwasyon, mas mainam daw kung hindi ito buong-buong ipagkakatiwala ng media sa gobyerno. Ang broadcast media mayroon ng mga venue para sa pag-iimbestiga nitong mga kasong ganito. In fact, ang KBP Standard Setting Board yata ay nag-umpisa na rin na tignan yun para maunahan na rin nila at mapakita na rin nila na meron ng self-regulatory mechanism. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.